Dwight Howard nagparinig sa kanyang social media account na gusto po niya maglaro sa Gilas, Pilipinas. Nagustuhan kasi niyang kultura ng Philippine basketball at nais rin niyang maging parte nito. Ang pinakagusto niyang mangyari ay sana naman daw pagbigyan natin siya na makapaglaro sa Gilas, Pilipinas. Kahit magkano pang TF, ayos lang sa kanya basta't makapaglaro lang siya para sa ating bansa. Ang tanong, posible kaya itong mangyari? William Navarro, naghahanda na para sa susunod na team na mapupuntahan niya. Anong team kaya to? Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa social media ni Dwight Howard, nagpapahiwatig nga ito na gusto po niya makapaglaro sa ating national team if possible. Kung sa bagay, iba talaga ang capacity ng NBA caliber na to. Iba si Dwight kasi kahit may edad na, pero nananatili pa ring rim protector at matibay pa rin sa poste. Hindi basta-basta natitibag si Dwight sa ilalim. Nung nasa Lakers pa siya ang nagsisilbing tower nila at despite sa kanyang edad, isa pa ring stopper ng mga big man na gaya ni Jokic at Giannis. Pero dahil nga may edad, tinapon na siya ng Lakers. Kapag ito napuntang Gilas, siguradong malaking may tutulong niya defensively. Although hindi siya scorer, pero sa depensa ibang klase ito. Isa din siya sa mga susi ng strong group, kaya nakaabot sila sa semis. Malakas pa rin si Dwight at magandang pandagdag sana sa atin at kapag siya nga'y nadagdag, mas magiging mainit tayo sa mata ng ibang teams internationally. Ang tanong, posible nga kaya ito? Kung sa FIBA rules pa lang, parang malabo na. Dapat kasi passport holder ka dito sa ating bansa ng at least 8 years ba kung hindi ako nagkakamali para maging naturalized player ng Gilas. Kung iisiping mabuti, si JB nga si JC bawal ipagsasabay. Paano pa kaya kapag nadagdag si Dwight Howard? Itong hiling ni Howard, too good to be true na lang. Para maglalaro na lang siya sa isip mo pero hindi pa rin mangyayari. At isa pa, sa mukha ni Coach Tim, hindi naman siya tutol sa ideya na si Howard mapupunta sa Gilas pero iba ang standards ni Coach Tim sa selection. Maintindihan mo naman kasi si Howard masyado na mabagal sa takbuhan at walang handling. Madaling maagawan kasi nga may kabagalan. Kung siguro nasa edad 35 pa lang si Dwight, baka pwede pa nating i-push yan. So sa ngayon hanggang JB at JC na lang muna ang ating options. At isa pa, ang galing ni JC ngayon, sobrang taas na ng kumpiyansa niya. Hanggang ngayon mahigpit pa rin pinagdedebatehan kung sino ba talaga dapat ang isasabak sa Gilas bilang naturalized player. Tingin nyo ay possible pa rin si Dwight Howard bilang Gilas big man? Best option pa rin ba siya para sa ating national team? Tara, next update, William Navarro mukhang ililipat na nga ng Northport para makakuha na isang presko at legit na wing. Para sa akin napakalaki ng posibilidad na ibibigay siya ng NP sa iba dahil si Navarro injury prone na masyado. Tandaan na 2 beses nagkaroon ng ACL yan. Yan pa naman ang injury na mahirap gamutin at kailangan ng mahabang panahon para gumaling kaya hindi din siya lubusang nagamit ng NP. Pero si William kapag healthy, isang promising PF din to basta't mabigyan lang siya ng sapat ng playing time. Talagang hindi kay papahiya. Magandang tandem to sana kay Arvin Tolentino. Kung ako sa NP, hindi ako papayag magkawatak-watak ang core. Ngayon na maayos na sila at gumagandang chemistry tapos mawawalan ulit. Kahit injury prone yan si Will pero nagagamit naman siya. Mas malaki pa nga ang pakinabang niya kumpara doon sa ibang bangkong players nila. Minsan kasi yung ibang team nawawala ng gana kapag hindi masyadong nagagamit yung player nila. In the end, ititrade pa rin sila. Teka, kung ititrade nga si Will, sa ang team naman kaya to? Base sa narinig ko sa mga rumors sa Hinebra daw to or TNT. Actually, ang Hinebra naman ang nauna sa planong to pero gusto din po siya ng TNT dahil sa napansin ko, si Will madaling maka-adapt ng play. Kumbaga, madali siyang makaintindi sa role niya. Mataas din ang IQ na sa execution at plays. Alam niya kung saan dapat mag-hold back at kung kailan titira. Nung hindi pa siya na-injure, siya nagkaka-average ng 12 to 15 PPG. Hindi masama. Pwede pang lumobo yan kasi si Will bata pa. Mahaba pa nga abutin ang career niya. Kung sa Hinebra naman si Will, well, hindi ko sasabihin na magiging maganda ang career niya kasi ibabangko ka lang at kailangan mo pang maghintay na magkalamang kayo ng malaki bago ka masubukan. Samantalang sa NP, wala ka pressure ang career mo kasi nga hindi mataas ang expectation masyado. At isa pa, nakakasira ng career yung pinapainit lang ang puwet mo sa bangko. Kahit si Arvin, alam niya ang bagay na yan. Syempre, galing siya dyan eh. Ang kailangan lang gawin ni Will sa NP, ibigay ang worth niya. Dahil kahit injury prone siya, pero worth it naman ang oras niya, hindi yan ibibigay. Kasi alam nila na anytime soon, kaya mong pumukol.